Welcome sa GMA Live Chat. At nandito po ako ngayon para makipagchikahan live sa mga kapuso natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Kaya ipadala nyo lang po ang mga questions nyo at susubukan ko pong sagutan lahat ng yan ngayong hapon. So tara po, simulan na natin ang masayang chikahan. Merong question na, what's your favorite thing about being in show business? Syempre, it's doing what you love, which is ako, ang pagkanta, and at the same time, yung kumikita din ako. So, yun yung pinaka-cool doon, being in show business. What or who got you into singing? Nag-start talaga ako nung 3 years old pa lang ako sa church po namin. Ang mother and father ko po ay part ng music ministry sa church. Tapos, yun yung start na nagkaroon ako ng exposure sa pagkanta. So, kahit bulol-bulol pa lang ako, talagang tinatry ko na kumanta. Yung letter S, ang pag-pronounce ko doon, letter F, gano'n. So, bibigyan ko kayo ng sample. Ang kinakanta ko nun sa church, si Jesus, kung kailan kailangan siya. Ganito ang pagkanta ko. Tiyatut, kung kailan kailangan siya. Kasi 3 years old pa ako, so hindi pa ako masyado magbigkas. So, basically, parents ko yung talagang nag-ano sa akin, nag-influence sa akin sa pagkanta. Kasi parehas din silang mga magagaling din kumanta. Question na, have you tried songwriting? If not, may balak ka ba to try it? Natry ko na rin siya. Kasi dati-dati, mahilig po akong magsulat-sulat sa mga notebooks ko, ganyan, para may journal ako. Tapos parang gumagawa ako ng mga tula na gusto kong i-convert into a song. Pero that time parang hindi ko pa yata masyadong kinaya. So, etong friend ko na si Kuya Brennan, yung runner-up ko din sa Pinoy Pop Superstar, one night, magkasama kami, tapos sabi namin, tara, gawa tayo ng kanta. Para daw ma-practice na rin yung skill. Tapos yun, nakasulat kami ng isang kanta. Of course, with a big help from Kuya Brennan. So, nalapatan namin siya ng magandang melody. Tapos after that, parang balik ulit ako sa mga tula-tula ulit na hindi ko natatapos. Puro mga half lang, verse lang, tapos minsan yung parang pinaka-thought lang, yung chorus lang. So in the future, do you want? Siyempre, in the future, gusto ko talaga makagawa rin ng sarili kong kanta. Mas maganda yon pag naisama sa album. Sino ang iyong mga musical influences, local and international? Madami. Minsan nga sa sobrang dami, ang hirap isipin. Pero yung mga nakalagay sa top, will be, of course, sa international, sila Mariah, the late Whitney Houston, Alicia Keys, Beyonce, sa local naman, of course, nandyan sila Miss Regine, sila Miss Jaya, sila Ate Kyla, sino pa ba? Marami pa ako naiisip. Siguro sa pagdating naman sa mga kalalakihan, sa international, ang gusto ko sila Chris Brown, sobrang idol na idol ko siya. Tapos, Bruno Mars, yan. Dito naman sa local sila Kuya Ogie, Kuya JR, Chris Lawrence, yan. Bago ka pa lang sa showbiz at nakakatrabaho mo na ang mga showbiz personalities, kanino ka pinaka na starstruck? Marami. Syempre, unang parang nakatrabaho ko talaga si Ate Reg, si Miss Regine Velasquez, kasi nung pinakauna kong pinag-appearance sa TV, so si Ate Reg kagad yung bumungad sa akin. Parang sobrang, naalala ko pa nun, basta sobrang nakakautal tuwing kakausapin ko siya. And kahit hanggang ngayon, kinakabahan pa rin ako or nauutal-utal pa rin ako pag sila yung mga kausap ko. Basta yung mga ahead sa akin na mga singers,
Siguro, parang tinatry ko na lang i-compose yung sarili ko para masabing, kunyari, chill lang. Pero deep inside talagang pa rin ako. Nahihiya, kinakabahan, nauutal-utal, gano'n. So, yun. Sino ang iyong mga celebrity crushes? Naku, ako, actually, pagdating sa showbiz, wala talaga akong masyadong crush. Magka-crush man ako, sobrang konti lang talaga. So, I think, una kong pinaka naging crush sa show business, si Kuya Dennis Trillo. Oo. Ewan ko ba. Tsaka, pansin ko, yung mga teenagers, kahit yung mga teenagers din ngayon, na mga nandito rin sa show business, madalas sila magka-crush kay Kuya Dennis Trillo. Kasi naalala ko nung naging crush ko din siya, teenager lang ako nun, I was 17 yata, 16, 18, ganun. Basta simula nung mapanood ko siya sa isang movie na ang galing ng pagkakaganap niya talaga. Gumanap siya doon bilang gay. So, hindi pa ito yung sa My Husband's Lover, basta movie yun dati with Miss Judy Ann Santos. So, kaya ako siya nakrushan kasi ang galing niyang umarte talaga. Tapos after that, cute din naman si Kuya Dennis. So 9 years mo sa showbiz, sino ang naging mga best friends mo? Sa 9 years, pinaka-una ko talaga naging best friend, si Kuya Brennan, ang aking kasamaan sa Pinoy Pop Superstar. Ang tagal talaga namin naging sobrang close. Medyo naghiwalay lang kami ng landas nung sobrang na-busy na rin ako, tapos na-busy na rin siya. Tapos, ngayon naman, ang mga consider kong ka-close ko rin, yung mga protege, sila Chris Neri, sila Denise Marcosena, and ang mga Down to Mars, kasi babait talaga nila, wala akong masabi sa kanila. Sobrang approachable sila. So, yun. Sino ang mga gusto mo pang makaduet? Siyempre, mag-dream big na rin naman ako. Gusto ko talagang makaduet si Mariah. Tsaka si Beyonce, naku, kung may chance lang talaga na makapag-perform sa labas ng bansa, naku, yun talaga yung pinaka-wish ko. And La Chica, sabi niya, "Hi, Jonalyn, kasama ba si Alden sa concert mo?" Big yes! Yes! Big, ay. Yan. Yes. So, sana makapanood kayo. Actually, sobrang nakakatuwa to si Alden kasi last year dapat gaganapin yung concert, mga November. Kaso naging busy, nagkasabay-sabay from My Husband's Lover US Tour. So before niyan, kinakausap ko si Alden, parang chika ko na siya, sabi, guest ka sa concert ko, ganyan. Sabi niya, sige, go! Walang problema yan. Sabi niya, busy ka eh. Sabi niya, hindi, papaano natin yan. Papa-block off daw, ganyan. So hanggang sa, natuloy na nga, na finally, okay din yung schedule ni Alden. Di ba busy siya sa Carmelo, di ba? From Jamaica J. Did you always want to be a singer? Yes, of course. Talagang bata pa lang ako noon. Yun na talaga ang dream ko. From Hazel Ann Rodriguez. Sabi niya, paano po ba maging magaling kumanta? Ako tingin ko kasi, ang pagiging isang magaling na singer or being a singer, ano talaga yan, yung dapat inborn na rin kahit paano. Meron ka na, tapos i-develop mo na lang talaga. So, sabihin ko sa kanya, syempre, you have to train yourself, get a very good vocal coach.
Ano ang ultimate stress reliever mo? Para sa akin, ang ultimate stress reliever ko kapag kasama ko na yung mga pets ko. Kasi meron akong 4 na dogs sa bahay. Mga large dogs sila. Isang Labrador, isang Dalmatian na napulot lang namin sa subdivision namin kasi New Year yun. So, parang pakalat-kalat siya. Tapos pilay pa yung paa niya. Inaawa kami. So, pinulot namin siya and then inampon muna for a night. Hanggang sa in-adopt na talaga namin siya. So, part na siya ng family. Tapos, merong 2 pang mix Weimaraner na malalaki din at makukulit. Tapos, meron din akong 8 pusa na dati silang mga pusang kalye kung tawagin kasi sa kalye sila nakatira. Pero ngayon may bahay na sila. Ang tawag na sa kanila, Puspin. Pusang Pinoy. Yun. Pusang Pinoy na daw pag nasa loob na ng house. So yun. 8 cats from Jamison Lance. Ito na naman si Jamison Lance. Sino ang pinaka-close mo sa SAS? For me, ang pinaka-close ko sa SAS si Denise. Ewan ko ba, bakit nga ba? Si Denise Barbacena. Hi! Ito si Jamison Lance na to talagang avid follower nito. Tuwing mag-chat ako, lagi siyang present. Ito pa, another question from Jamison Lance. Ano si Jonalyn bilang kaibigan? Ako siguro mapagmamalaki ko na bilang kaibigan, I know how to keep secrets. Secret talaga, promise. Pag meron kang ni-reveal sa akin, nako, hindi talaga makakalabas yun. Kaya nga sinabing secret. Hindi yung parang, secret natin to tapos isi-share mo sa ibang pang mga kaibigan. How would you differentiate Jonalyn before Pinoy Pop Superstar and Jonalyn today? Naku! Sobrang laking sobrang laki ng difference dahil nung Pinoy Pop Superstar days, sobrang po talagang mahiyain ako. Makulit deep inside. Syempre pag sa mga ka-close na, doon na lumalabas yung kulit. Pero pag mga sa bagong kakilala, sobrang nahihiya pa po talaga ako. At saka hindi pa po ako masyadong vocal sa kung anong naiisip ko, sa kung anong nararamdaman ko. So I guess yung Jonalyn po today, mas open na po ako at mas confident na rin. Marami pa. Aside doon, when it comes to styling, dati talagang ang jologs ko talaga. Nasabihan pa nga ako na para daw akong bibili ng suka. Pero ngayon, ganun pa rin. At least ngayon, natuto na po ako mag-ayos-ayos. Minsan, nakaporma ako sasabihin na, saan ka pupunta? Wala, magre-rehearse lang. Yun. Jamaica J, how do you take care of your voice? Kapag malapit na ang shows, iwas sa chocolates na sobrang favorite ko. Kailangan din may enough rest. Don't overuse your voice. Tapos, vocalize. Reply. Ano ang favorite production number mo na pinerform ng group nyo sa SAS? Ay! Naku! Hindi ko talaga ito makakalimutan. Although favorite ko rin naman to. Yung sinabit ako sa bamboo. Para lang pinarame talaga namin para manalo yung grupo namin. Ang team namin dito ay festival. So parang festival ng iba-ibang region, bansa, gano'n. So ang napunta sa amin, Asia and Pacific. Tapos, one of our segments, syempre, dapat nandun yung festival na magagaling sa Pilipinas. So, pinagawa sa akin nila LJ, nila Aldor. Sila yung may pakanahon. Tapos, sabit ka sa bamboo, ganyan. Tapos, mag-i-split daw ako sa itaas ng bamboo. Kasi na. At, ayun, nanalo naman bilang best performer. Nagsusimigaw na dapat best performer nito. Ayun. Another
Question from Jamaica J. Kung i-air ang life story mo, sino ang gaganap bilang Jonalyn? Naku, mahirap mahirap mag-isip. Ikaw na. Oo nga eh. Siguro, kung mabibigyan ng chance, gusto ko po sana na nakaganap din ako. Yan. Right. In fairness, kay Jamaica J, what would you say is your biggest achievement? Biggest achievement ko, marami. Winning Pinoy Pop Superstar. Joining W Copa, singing for Manny Pacquiao's fight, and joining my husband's lover US tour, having can I say? Po, okay naman. Ano ang mga life lessons na natutunan mo sa 9 years mo in the industry? Naku, sobrang dami po talaga. Na too many to mention. Baka po abutin tayo ng bukas. Pero to make it short, to cut it short po, ang nga po ulit yun? Ang pinaka greatest lesson na natutunan ko sa 9 years dito sa industriya ay maging grateful, maging mapagpasalamat sa lahat ng mga dumarating sa'yo at lahat ng napagdaanan mo, whether good or bad. Kasi mapa-bad man yun, meron pa rin naghihintay meron pa rin naghihintay sa'yo na magandang experience, mas magandang results. So, pasalamat ka pa rin na napagdaan mo yung bad experience na yun kasi doon ka matututo. So isa yon, being grateful. Should we expect to see a different side of you on your upcoming concert? Naku! Yes! Pag nakapanood po kayo ng concert, meron po kayong makikita na first time ko lang po gagawin sa buong buhay ko. Although, sumasayaw naman po kami sa Sunday All-Stars, pero yung magiging sayawan po namin na to, sobrang mag-e-enjoy po talaga kayo. So, sana po makapanood talaga kayo. Ano ang biggest challenge na na-encounter mo sa showbiz? Paano mo to in-overcome? Ang biggest challenge na na-encounter ko is yung nung nag-start pa lamang ako sa Pinoy Pop Superstar, after winning pala, kasi syempre, sobrang laki ng ina-expect nila sa akin. Tapos, yun nga, nasabi ko kanina na during those times na hindi pa ako masyadong marunong mag-ayos sa sarili, hindi pa ako marunong makipag-communicate masyado sa mga tao. So, parang ginudge agad nila ako na wala naman daw akong ka-X factor. So, hindi daw ako magtatagal sa showbiz. And then, hindi naman daw siya maganda. So, walang mararating. Ganyan. Sabi ko, boses na nga lang ipanlaban ko. Pero, yun, na-overcome ko naman po siya. Of course, through mga tao na nasa paligid ko, sila yung mga nag-guide sa akin kung paano i-deal yung mga ganong challenges. Kaya yun, nalagpasan ko yung pagsubok na yun. Ngayon, mas strong ako na harapin yung mga nila. Kasi hanggang ngayon may mga pa rin naman, di ba? May mga bashers, may mga nilait pa rin. Iyaan mo na sila. Ang importante, yung mga nakaka-appreciate talaga ng totoo sa'yo. Tapos, bakit Fearless ang napili mong concert name, concert title? Kaya po, Fearless, dahil nga sa 9 years ko sa industry, fearless kong hinarap yung mga challenges, hindi lang sa pagkanta, kundi pagdating sa personal aspect din na paano ko dinil yung mga pagsubok sa buhay. Kaya fearless yung title ng concert. And ayun, makakita din sila ng mga fearless performances. Anyway, mga kapuso,
sorry po, dito na po natatapos ang chat natin para sa araw na ito. Maraming salamat po sa lahat ng nag-log on dahil pinasaya niyo po ang hapon ko. And honestly po, sobrang nag-enjoy po ako kahit saglit lang po to. Sana po napasaya ko rin po kayo sa loob ng ilang minuto na pagsasama natin online. And mag-visit lamang po kayo sa aking official Facebook fan page. It's all capital letters, Jonalyn Viray, para po sa mga updates. At mag-tweet din po tayo at mag-Instagram. Ito po ang aking account, at Jonalyn_Viray. And salamat po ulit sa gmanetwork.com and sa GMA Artist Center for making this chat possible. And I hope to chat with all of you again soon, mga kapuso, hanggang sa next chat natin. Kita-kits po! Bye-bye!